electric scoot. So nandito tayo ngayon sa Legazpi Boulevard. So tingnan nyo naman yung nasa likod ko. Kita nyo yun? Ayun pala. So yan, dagat na yan. And we're here to review this bike. So ano bang bike ang nasa harapan ko ngayon? Sondiro Honda SO7. So tingnan natin. Yan yung harap. And tingnan naman natin yung sides. And yung likod. And syempre yung other side. So anong masasabi nyo? Cute ba? So tingnan naman natin ang kanyang control panel. So nandyan ang low beam, high beam, signal lights, horn, light indicators, power modes. So merong tatlong power modes. Buksan natin. Yan. So merong battery, nakapark siya ngayon. So kahit anong piga mo sa silinyador, hindi siya aandar unless you press the brakes first. And yan. So ngayon, kanina nagsimula ako 192 galing sa bahay, ngayon nasa 201 na siya. Okay? So this is by Sondiro and Honda. So they tied up and collaborated. So naka-air disc brake na din siya, ABS, and naka-drum brake sa likod. And ito ang kanyang makina. So 400 watts by Bosch. Bosch ba o Bosch? Ayan, ayan niya. Okay, so meron din siyang tinatawag na chain, kasi nga siya ay isang electric bike. So tingnan natin kung ano yung nasa U-box. So pag open ng U-box, so ayan, so nandyan yung battery, wala ka talagang mailalagay bukod sa shades. And ito yung breaker niya. So if you turn this off, walang papasok na kuryente. At dito naman nakalagay yung connector ng bike. Pag tinanggal mo to, you can just put this out and then you can get the battery and charge it inside your house. Turn on natin. Ito yung cover sa seat pag maulan. Kung rin nakapark siya sa labas, pwede mong gamitin yan. So ito yung hindi mo siya tatanggalin sa sa loob ng U-box. At dito mo siya pwede i-charge direkta. Hello mga ka-e-scoot, so nakabalik na tayo. So tara, pag-usapan natin yung honest review ko sa Honda SO7. So meron lang tatlong categories: reliability, practicality, and enjoyability. Punta tayo dun sa una, reliability. It can actually bring you from point A to point B about 80 kilometers. So kaya po ba talaga yung 80 kilometers? Kayang-kaya yon. So kaya siya kapag hindi ka sumusobra sa power mode 1. Okay, ano ba yung power mode 1? So hanggang 25 kilometers per hour. Kahit piga ka ng piga, hindi na susobra doon. Now, if you want more power, you press the P button, yung nasa video kanina. It will give you at around 40 kilometers per hour. Kapag kulang pa yon, press one more and it can reach as fast as 50 kilometers per hour. So, ayun yung tatlong power modes niya. So, reliable talaga siya. How about sa uphill? Kayang-kaya siya sa uphill. Sa amin, Matarik, umaabot ako ng kaya pa mga 35 to 40 kilometers per hour. Kapag sobrang tarik, so imagining nyo about mga, sabihin natin mga 40 degrees yung steep ng hill, kayang-kaya siya, kaso magpe-pedal assist ka na din, kaya pang umabot ng 15 kilometers per hour pag sobrang tarik naman talaga. By the way, ang aking bigat ay 29 kilograms. Yun, syempre kung mas magaang kayo, mas malakas yung bike kasi nga yung power to weight
ratio. And reliable siya if you know how to utilize the road, di ba? So example, kapag nakita nyong pababa yung road, you give a head start, and then mas bibilis kayo doon. Kapag paakyat naman, buwelo tayo, pag buwelo nyo, wag masyadong pumiga, so ganoon. So parang ano lang, typical motorcycle. So be wise about or throttle your gas. So nakalit yung battery na siya, so kaya mahal, kasi nakalit yung battery. And yun, safe. Kasi nga, it's engineered by Honda. Reliable yun. Nagcha-charge ba siya kapag pinipidalan? Kasi meron siyang pedal. Hindi po. Nagcha-charge siya kapag pinepreno. So, may konting charge naman. So, parang design naman talaga siya sa mga electric vehicles. Naka-ABS na din siya. So, very safe pag nagpepreno. Hindi ko na-feel na nag-i-stuck up ako kahit mga sudden brakes. I think that's because of ABS. Now, it can charge from 4 hours to 6 hours. So, note na hindi ko kasi sinasagad yung battery na i-deplete kasi masama nga sa battery yun. Siguro, pag mga 40%, 30% yung battery, sinacharge ko na agad. So, smooth ba yung ride niya? Yes, kapag smooth yung road, kapag matagtag, ramdam mo din talaga yung tagtag kasi the shocks are minimal. Kasi nga, para magaan siya. Pero yun nga, nasa condition talaga siya ng road. Kasi nga, for me, I use it in commute, daily commute. So, work, home, go to work in the morning. And the distance is 8 kilometers going there and 8 kilometers going back. So, mga 16 kilometers na yon. And pag pauwi ko, medyo uphill. And kaya siya, 2 beses balikan, 30 kilometers, lahat-lahat, or 32. And walwal mode yung ginagamit ko. Ibig sabihin, ginagamit ko yung power modes 1, 2, and 3. Talagang parang motorcycle din yung bilis, in a way, 40 to 50 kilometers. Kaya ko pang mag-drive ng 7 kilometers para mapunta siya sa mga 40% na battery tsaka ko siya charge. So, reliable siya. So, doon naman tayo sa practicality. Practical ba siya? The cost of this bike is 71,900 pesos. So, nung nagpahangin ako, kasi nung binili ko siya, hindi siya masyadong nahanginan ng dealer. So, tinanong ako nung naghahangin, magkano yan, boss? Sabi ko, 71,900. Sabi niya, ay, naku, parang motor ko lang, hindi na ako bibili niyan. Sayang, magmimiyo na lang ako. So, technically nga, as of now, kung ganun yung pag-iisip natin, hindi siya practical. Kasi, kung commute lang naman, di ba, you can buy cheaper bikes in a way, cheaper in a sense na pwede siya na siya sa second hand. Decent na siya, makakabili ka na ng Mio Gear around 50,000, SkyDrive ng Suzuki na crossover about 40,000, Mio Sporty 40,000 at second hand price, maganda pa yon, 'di ba? Pero pag brand new price, halos magkakapareho nga sila. Pero hindi siya practical kung ganun ka mag-isip. Now, for me, bakit ko siya binili? Practical siya sa akin kasi nasa punto na ako ng buhay ko na ang sarap na lang na hindi nagmamadali. And I plan out my route every day. So I wake up early in the morning and I use the road properly. Sa gilid lang ako. And ginagamit ko talaga yung bike just for work and commute. Yung leisure, nagagamit ko siya pag Sundays. And nakakatuwa kasi example, I'm using my car, maliit na sasakyan, Wigo. And a 15-kilometer drive, a Wigo car, kasi 1-liter engine yon, ang budget ko palagi doon ay 100 per day. Pag nag-15 km per liter ang gas ang konsumo. Usually pag city driving, yung Wigo ko nasa 13 or 12 kilometers per liter. So technically, ang nangyayari po, kapag inestimate ko siya, nasa 100 pesos per day. So ayun. So in 1 week, nagagas ako ng 700 pesos. So, kasama na dun yung Saturday and Sunday kung magsisimba, pupunta sa SM, magagala na nasa city lang naman. So, ngayon, 700. So, ngayon, sa paggamit ko nito, around 2 weeks, nakasurvive yung 700 per week ko, 1.4. So, nakatipid ako ng 1.4. And, siguro papalitan ko yung gulong nito. Siguro kapag naka 5,000 kilometers na ako, that's to be safe, pero kaya niya siguro mga 8,000 kilometers yung tread ng tire. Now, syempre walang change oil. So, technically, kung iisipin ko, makakatipid ako ng 700 times 4, 2,800
pesos per month or 3,000 per month times 12 months. So, 36,000 kung magbabike lang ako and times 2 years. So, in 2 years, without maintenance, I'm sure wala pa yan, mababawi ko yon lahat. So, ganun ko siya tinitingnan sa practicality. And practical siya kasi pwede mong isingit sa traffic. Dito sa amin sa Legazpi, particularly sa UST Legazpi. Kasi ako nag-work, very traffic talaga siya because of many cars going in and out of the campus. So, napakaganda. So, yun lang, hindi siya practical pag maulan. So, kapag maulan, ang rule ko, para safe na din, dahil mahirap din makakita pag sobrang ulan, ginagamit ko yung sasakyan. So, that's it for practicality. Ito naman tayo sa pangatlo, enjoyability. Now, we have many reasons doon sa practicality, sa reliability, pero ito yung pinakamaganda, yung enjoyability. Kasi, di ba, ako, minsan lang naman tayo maging bata. And ngayon, kahit matanda na ako, I live the dream na siguro kung may pambili ako, bibilhin ko. Kasi nung una ko talaga siyang makita, natuwa talaga ako. Sabi ko, pwede pala to At saka meron siyang pedal. Pero pwede nyo rin tanggalin yung pedal para mas scooter siya tingnan. Parang mas e-scoot talaga siya. Pero pag may pedal siya, talagang kitang-kita na electric bike. Now, yung sa pagpipedal kasi, natutuwa ko, na-enjoy ako kasi, example, kahit mabagal lang, kasi pag pinipidalan mo siya, aabot lang siya ng 15 kilometers per hour. So, parang exercise na din sa akin. Now, nakakatuwa din kasi hindi ko kailangan magmabilis. Ayan, ang pressure sa road, kailangan mong bumilis, ganito, as long as nandun ka talaga sa tamang lane, sa bike lane. Or kung walang bike lane, sa tabi ka lang. And nakaka-enjoy pala mag-drive na walang ingay ang makina. Kasi parang you can just feel the wind and listen to the sound. Lalo na kung walang mga sasakyan. And also, pag tinitingnan ko talaga yung bike, natutuwa ako. And that makes me happy. Kaya yun, so sabi ko, medyo mahal talaga siya. Kasi nga, kung commuter bike lang naman, ba't hindi na lang ako nag-practicality na economic bike yung binili ko, di ba? Kagaya ng mga sinabi kong bikes kanina. Pero ngayon, binili ko siya kasi gusto kong mag-enjoy na iba talaga yung dalang joy and happiness kapag meron kang cute na bike. Other than those three, marami pang gustong sabihin pero I want this video to become short, para mas sipagin tayong panoorin. Sana nakatulong ako sa inyo para makonsider nyo rin mag-e-bike. At bakit hindi pala yung mga e-bikes na China-made yun? Siguro for me lang, ko kasi Honda So, siguro ayoko muna ng masyadong iniisip. Siguro reliable kasi talaga pag sinabing Honda. Although marami talagang bikes na magaganda din. Keso, yung Chinese brand. Hindi ko sinasabing hindi sila reliable, pero gusto ko kasi medyo efficient focus. And with that, parang may peace of mind ako. And alam natin na pag may peace of mind, it gives us enjoyability as well in a way. So, walang masyado. Yun lang mga ka-e-scoot. At sana natuwa kayo sa review ko dito sa SO7.